na nakita na rin nila na ito'y multi-billion industry. What? Hindi ka ba maliligalig? Sapagkat yung survey na yan, tama man o mali, yan ang gagamitin ng mga mayayaman. Alright, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, you're blessed dahil muli binigyan tayo ng libreng buhay ng ating Panginoon Diyos. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi o kung saan ka man sa buong mundo. Ngayon po, mayroon tayong video reaction at napakatindi. Pakinggan natin, pakinggi. Kasi po, mayroon palang, this is a multi-billion industry naman itong survey. Kaya mayroong survey scam pala. No? Yun ang pakinggan natin dito sa Net25. Pakifollow po ang Net25 dahil ito ang nagbibigay ng tamang balita at hindi nababayaran. Ayan, pakinggan natin. Laman mo na yung current events, nagkaroon ka pa ng magandang opinion, sumaya ka pa, tanggal ang problema. Ilan na lang ang programang makikita yung nagsasabi talaga ng totoo. Diba? Ilan na lang ang programang nagsasabi nang hindi sinasabi ng iba. Diba? Tama-tama din ngayon. Tama. Diba po kasi ang daming mga problema na talagang dapat i-discuss ng mga mainstream media pero saan sila nakafocus? Parang iba, no? Dapat nakafocus tayo sa pinaka-problema ng bansa. At mukhang yung mga mainstream media parang may mga parang may kinikilingan, no? Hindi naman natin sinasabi na nababayaran sila pero tayo ang saksing buhay kung anong pinaggagawa ng mga mainstream media. Ngayon dito, ito yung bagong mainstream media natin na nag-feed ng tama at tunay na balita. Kaya pakinggi pa ulit. Pag-usapan natin, kasi mamaya daw ay baka makahabol sa atin si Kong Dante Marcolet. Yun ang nakahihintay natin. Yung laman ng ating Vox Populi, ha? Marami po ang nakapansin at mukhang sabi na, mukhang napapanahon ito po yung naging pahayag ng Comelec Chairman George Garcia. Kasi nga, di ba naglapasan ngayon ng iba't ibang survey? Survey sa kaliwa, survey sa kanan, survey sa ganito. Di ba yung surveyor ng lupa? Lumalabas daw po na walang sumusunod sa desisyon ng Korte Suprema. So meron na palang naunang desisyon ng katasasang hukuman, lalo na sa pagsasabi kung sino ang nagpagawa ng survey, saan kinuha ang mga respondent, ano ang mga parameter ng mga tanong at kung ano ang scientific basis para mabuo ang naturang datos. So meron na palang Supreme Court decision ito. Meron. Dahil nagiging dual, kasi yan yung dual purpose ang survey, no? Ang unang purpose, which is yung malinis na purpose, is malaman mo saan ka mahina para makapangampanya ka ron. Personally, di ba? Ang negative naman yan is yung mind conditioning. Maliwanag na wala ka namang panalo, sasabihin mong number 1 ka sa survey dyan. Para lang kapag dinaya mo, ay sasabihin na sa survey nga lamang ako. Yung pala dinaya. No? Yun yung negative. Yun pala. So, kung ako lang ang masusunod, no? Dapat wala na yung survey. Kawawa naman yung mga, yung bagong mga politician na ang intention talaga ay magserbisyo ng bayan kumpara doon sa matagal na marami ng connection at higit sa lahat maraming pera. Kaya tanggalin na yung mga survey kasi hindi naman totoong tinanong nila lahat ng Pilipino sa Pilipinas. Ilan lang daw. Nasa mga mahigit 1,000 or mga 2,000. Tapos yun ang ibabalita at yun ay magkakaroon ng mga mind conditioning kasi advertisement yun paano na lang kaya kung yung nag-sponsor ng survey? Baka ang nasa likod nun talagang yung mga politicians na tumatakbo, di ba? Yung gusto nilang mamonopoly. Alright, sa survey. Let's continue. Sino ang nagkomisyon ng isang partikular na survey? Correct. Napakabilis sa palusutan yan. Alam mo naman ng mga Pilipino kagagaling magpalusot. Ganun ba? Oo, ang palusot na gagawin dyan, kukuha ng isang law office, babayaran para yung law office ang magbayad sa survey. At sasabihin na nagpa-survey yung law office. At ang lalabas dyan, bakit? Gusto namin magpa-survey. Ganun, hindi ba obligado ng obligasyon ng kumpanya? Ano purpose mo? Bakit nagkaroon ka ng political survey? Lalagay nila sa organisasyon nila dahil yung organisasyon namin naghahanap ng kandidato na susuportahan namin. Kaya nagpa-survey kami. Pero in fact, alam naman natin na may tao sa likod niyan. So yun yung mga bagay-bagay na dapat sana ibinalakas ng maayos yan sa Korte Suprema bago inilabas yung order niya. Talagang himay sarado kung tawagin bago muna inilabas yung desisyon na yan. Pero sabi ng Supreme Court, pwede yung mag-survey. Okay. Kaya lang, dapat sumunod sa tatlong pamantayan. Sumunod sa tatlong pamantayan. Disclosure of conductors and sponsor. So dapat ipahayag na sa tao kung sino yung nagbayad, sponsor. Kung sinong nagbayad yun, dapat, at kung sino ang gumawa. Ayun. Kala ko anong sino yung ponente. Okay. Number 2, respondent information.
Ibig sabihin, yung mga sinurvey, saang mga lugar ito. Correct. Oo. So kung usually yan, 1,200 respondents, di ba? Scientific, o kaya naman 2,100. Yes. Yan, Papakita mo kung saan. If I'm not wrong, hindi ako mali, di ba? So mga mahigit or approximately 1,500 lang ang tinatanong pala sa mga survey na yan. Galing yung mga tinanong mo na yan. Okay. Number 3, i-detalye mo rin kung ano ang scientific method na ginamit para makarating ka dun sa data na inilalabas. Para nailabas mo yung ganung data. Hindi basta-basta ipapakita mo ito po, top 12 o top 20, Oo. tapos wala ka namang pinakitang mga ibang detalye. Ayun. So, wag po tayo mga kababayan, wag po tayong basta-basta maniwala mga kabuhay kung ano yung mga nilabas na survey. Dapat mayroon din silang nilabas basihan data kung saan at sino yung nag-sponsor ng survey, baka sino yung politician na yan. Pero ito pa, napakinggan natin. So, sa lahat ng survey pala, dapat nakapaloob yun. Ang problema nito, Kuya Berry, napalimit itong mangyari at binabanggit ang mga nag-survey, hindi naman for commercial purposes yan eh. Ang problema, may mga media na magagaling na silip nila yung data at ilabas. Actually, hindi nga galing ng media yun eh. Ganun ba? Galing ng mga politiko tayo, kunwari pinalusot sila na. Kunyari Oo, lalabas mo ito. So, yung ibig sabihin pala, galing ng politician, nagbayad yun. Hindi naman basta-basta yung media na magpapalabas, no? Lalo na yung yun talaga ang source of income ng mga mainstream media na yan. Binabayaran pala ng mga politiko yun. Ako, napakalupit na revelasyon na to. Kasi ako number 1 yan, ako top 3 ako dyan eh. Oo, para lang lumabas siya. Ang di ba, sa radio, nagsa-survey din. di ba? Oo. Kaya medyo alam natin kung paano nire-release yan dyan. Ha? Oo. Kung ikaw ay subscriber sa isang survey firm, makukuha mo yung detalye. Okay. Kung ako ang nakakuha ng detalye, nasa akin ang kapangyarihan kung alin lang ilalabas ko. Diba sasabihin ko, ang Yun top, na, kung ikaw yung nagpobisyon eh, Oo, di ba? ang top 1 program sa hapon, yun lang ilalabas ko. Sa ganung mamamayan lang yan, Oo, oh. kabila. Oo. Kasi hindi ko nasasabihin yung iba. Sino iba? Oo, Wala, others. Wala, yun. others. Ganun din sa political survey. Pwedeng, Ah. dahil ako nagbayad, kontrolado ko kung anong information. Yun ang Kasi sasabihin ng- malupit, sasabihin may ng bias. mga Pulse Asia, SWS, Tangere, Okta. Hindi naman kami naglabas eh. Oo. Yung nagbayad na Yun. naglabas, hindi na namin masisisi yun. Yan ang problema. Yes. Yes. So parang ang tama yung punto ni Chairman Garcia, nababaliwala ang utos ng Korte Suprema ukol sa paglalabas po ng mga political survey. Yes. Kung Dapat kayo nila kompleto. mas linawin pa yan, yung Oo. order na yan ng Supreme Court. Dahil alam naman natin na aminin na natin na abuso naman talaga yung survey na yan. Di ba? Na nalilinlang ang taong bayan sa survey na yan. Time immemorial, yan ang ginagawa. No? Malinaw naman na talo yung kandidato, ilalagay sa ibabaw. Yun namang malakas, nawawala ang pangalan. Di ba? Yan naman ang nangyayari ngayon. So, paano natin masusolusyonan yan? Siguro tingnan natin yung pinaka-problema. Hindi lamang yung survey as a whole, but yung problemang ginagawa na ginagamit nitong mga abusadong ito. Kaya, sino pala eh? Malinaw na po yan eh. So dapat bang sundin ang utos ng Korte Suprema sa mga tinatawag nating political survey? Ano yung una? Ilabas ang sponsor? Ilabas ang sponsor, number 1. Gumawa? Pangatlo? Gumawa, no? Information ng mga respondents. Saan nanggaling? Information ng mga respondents. Saan nagkaroon? Saan nag-survey? At kung malinis din pala ang konsensya ng mga politiko, ha? Maglabas na kayo ng tinatawag na false advertisement law. Oo, dahil yung false advertisement din yan. Ganun ba? Oo. False advertisement, no? Maglabas tayo niya Correct. para maprotektahan natin ang ating mga Yun tao, ang yung mga consumer. magandang batas, no? Kahit ang politika ho yan, consumer pa rin ang taong bayan dyan. Ay, nako. Doon nagsagot ng, opo, panahon na yan. Ilabas nyo na lahat yung informasyon na yan, letter A. Sagot nyo naman, hindi ho may lalabas yan. Mapapalusutan po yan, letter B. Sa pagbalik natin, makakasama natin ang son, Kuya Benny, ha? Ang Kong Dante Marcoleta. Wow, yun ang Kung tayo ngayon, very exciting. Dapat tayo. Hindi ba pwedeng kwarta tayo? Kasi kung At may mga napapanood din po ako mga news na yung mga politiko, matalino din kasi meron din silang mga tinatawag na mga bubwit, no? Meron silang mga agent na pag gusto nilang malaman kung saan yung kung saan magsusurvey yung yung mga agency na yan. So before a day before mag-survey, mamimigay sila ngayon doon ng kung ano-ano yung mga lingap, kung ano yung mga binibigay nila sa mga tao. Syempre kinabukasan magkakandak ng survey, memory anong tawag doon, ha? Na
ilang oras mananatili sa utak ng tao kung sino yung tumulong sa kanila, syempre sila yung mga ilalagay doon. So napaka-bias doon sa mga ganyan. Dapat may mga batas na ipinagbabawal ang mga ganung gawain. At lalo na yung binanggit ng mga angkors ng saganang mamamayan na dapat mayroong tinatawag na batas na false advertisement law. Tama yun, no? Na lalo na yung kung ano-ano na lang ilalabas mo sa survey. At ito na ang hinihintay natin mga kabuhay. Napakatindi, napakalupit, napasabog ni Congressman Dante Marcolita patungkol sa this is a multi-billion industry, itong survey pala. Nagkakaroon ng survey scam. Kaya yun ang hihintayin natin. Yan, panoorin natin at huwag kang bibitaw. Ito na. Kaya nga po, nagkaroon na ng Intacom. Tapos meron pang Tricom. Kung mag-comment po na po kayo, ano ba ang salobin nyo doon sa ating magiging Vox Populi ngayon na ang sabi po mismo ng COMELEC, sundin niyo po ang utos ng Korte Suprema. May pasa na pala ko ang Korte Suprema. Natagal na yan. Oo, ukol dito sa mga political survey po. Ako, kung ako sana ang masusunod. Opo. Kung pwede lang mangyari yun, sana magkaroon tayo ng batas na kung ang pag-uusapan ay political survey. Mas makakabuti sa ating lahat, tawag na lang. Totally wala na. Yung mga product survey siguro, Correct. Survey na kung saan ay may evaluate natin yung pagsiservisyo ng ating pamahalaan at saka kung ano pang problema ang kinakaharap sang-ayon sa pananaw at salamin ng ating mamamayan. Pwede yung mga ganun eh. Opo. Pero pagka yung survey ay nalilinya dato sa mga taong gustong magpaboto, sapagkat nandiyan naman sa likod nila yung mga taong tumitingin kung sino yung dapat na tulungan sa magitan ng pondo eh. Alam mo naman ang ponduhan ngayon iba na sapagkat ganyan na yung uri ng politika sa ating bansa eh. Opo. So kung ang ating pagsasurvey ngayon, ng mga political survey na uwi na sa multi-billion industry, ay talagang prone na ito sa abuse. Maaaring kagaya sinasabi ni Kuya Benny kanina, nakikinig ako, baka mahalin lang, baka mahiligaw ang ating mamamayan. Ganun na nga po talaga nangyayari ko. Maraming tao ngayon sa atin na nagiging batayan, ito ang lumilitaw sa survey ko. Kahit nasabihin pa ng Korte Suprema na kailangan yung mga isinasad namang sinabi naman namin ng mga tuntunin pero madali ring yun madali ring isircumvent yung mga yun kinakailangan na lang tanggalin natin yung pagka-political survey. Yun ang pinaka-solusyon. Dapat tanggalin na lang yung political survey kasi nga prone yun sa mga tinatawag na mga corruption, prone din yun sa mga tinatawag na scam, at prone din yun sa pag-finance ng mga politicians. Sana ayoko na mag-comedian sapagkat tumatakbo tayo, pero maya-maya sana kung may panahon tayo, gusto kong ipasinag yung mga kung paano ako tinatanggap ng mga tao sa mga lugar na aking pinupuntahan. Sana kung yung mga katunggali natin makapagpapakita ng ganito, hindi ako magtataka, baka number 1 nga sila o number 2. Correct. Pero wala naman silang pinakikitang gano'n sa pinupuntahan nila na nagsisigaw ng mga tao. Halimbawa, maya-maya sana makipakita natin. Di ba? Inaayos ko na po si Direk Kong. Oo nga po mga kabuhay. Si Kong Marcolita pumunta ng Hong Kong ba yun? Ako pinagkaguluhan kahit saang lugar at marami siyang imbitasyon. Pero may mga survey na wala siya. Di ba? Napakalupit. So ibig sabihin, yung survey talagang fake na fake, parang talagang bias, no? Pero before natin i-continue itong program nila, atin munang i-google si Rodante Marcolita, si Kong, Senador Rodante Marcolita. Ayan, no? Sa Wikipedia. Ano ba yung mga ano yan, no? So ipinanganak, huwag natin sabihin baka pagalitan tayo, malaman yung edad niya. Dito na tayo sa educational background. Kung talaga bang qualified to si Kong Marcolita na maging senador. Ayan, no? So political part. Dito tayo sa, ayan, ang kanyang educational. Ayan, napakalupit. Doctorate degree in Public Administration in University of the Philippines, Diliman 2020. So ibig sabihin, naging Doctor of Public Administration. Kaya napakatindi pala, napakalupit pala, lalo na sa papatupad ng batas. Kaya isa sa mga nagustuhan ko kay Kong Marcolita is yung gusto talaga niyang i-implement yung batas na mapababa ang singil ng kuryente. Kasi the moment, one of the mother source na talagang mauunlad ang Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, yung pagkain. So unang-una yung kuryente kasi the moment na bababa yun, halimbawa yung kadalasan na example lang to sa akin lang,
kung yung monthly bill mo sa kuryente is nasa mga 1,000, ipagpalagay natin, magiging 500 na lang monthly. O di ba, malaking bagay yun. At maraming magsisitayuan mga negosyo dahil mura lang yung kuryente. Di ba? Minsan nga, iba din yung rate kapag doon ka sa commercial, parang sobrang mahal naman, di ba? Paano kung sobrang baba lang? Hindi. Maraming magsisitayuan ng negosyo at maraming din mag-i-invest dito sa Pilipinas. Kasi yun nga ang problema daw. Parang sa Southeast Asia or hindi ko alam kung sa buong mundo ba, isa tayo sa napakamahal na kuryente. Kaya the moment na si Kong Marcolita ay magiging senador, ako, bababa lahat ng kuryente. At syempre, susuportahan yan ng batas. Kasi ilang taon na niya isulong yan. Gusto niya yun ang pag-usapan sa Quadcom, yun ang pag-uusapan sa tinatawag na ano ba yung mga komite dyan sa Kongreso, pero iba-iba yung binusisi o walang kwenta. Hindi nakatulong sa pag-unlad sa Pilipinas. Kaya nga nagrally yung Iglesia ni Cristo dahil dapat tutok yung mga congressman na sinasahuran ng mga Pilipino at pati itong mga Senado, tutok sila doon sa batas paano paunlarin ang Pilipinas, hindi kung ano-ano yung mga bagay na walang kwenta. Ulitin natin, educational background niya, doctorate degree in public administration in University of the Philippines, Diliman, 2020. Master's degree in business administration, University of the East. Ang dami, no? So, nakatulong talaga sa pag-unlad ng Pilipinas. Biro mo, master's degree in business administration. At ito pa ang pinakamalupit, ayan, no? Development leadership in Harvard Kennedy School. Of course, sa Massachusetts, Massachusetts yan, no? Harvard University. So, kaya karapat-dapat na maging leader natin, one of our leaders, itong si Kong Marcolita sa pagka-senador. Yan. Continue to Net 25. Nasahay ko talaga. Naayos mo na ba? Opo, naayos ko na po. Okay, kamakailan, nag-birthday yan eh, di ba? Opo, at ipapabas natin para din makita din nila kung ang epekto ngayon sa lokal, kayo po ang hinahanap ng tao ko. Ano ha? Mukhang gusto nilang kayo ay makilala at makadaupang palad ng personal ko. Siguro, Kuya Benny, no? Jen, Nelson, kung makikita nyo lang yung text na dumarating sa akin araw-araw, kung ilang sulat na tinatanggap ko, sa kagustuhan nila na makapagsalita ako sa harapan nila, Opo. makapagsabi ako ng mensahe, ano bang gagawin ko kung sakasakaling ako'y maiboto? Sino ba si Dante Marcoleta? Di ba? Sa dami, walagay ko, kahit na siguro paghati-hatiin mo yung aking katawan, hindi ko kayang puntahan lahat. Kaya kung ito ay indication ng mga tao, gusto makilala ako. Opo. Pag nag-survey naman kayo, number 52 naman ako. Ba't ako pinipilit na kausapin? Ba't ako pinipilit na imbitahin? So, yung indication, iba eh. Ayaw kayo isama sa survey ko. Nakita mo ba yung pinag-uusapan? Wala rito si Kuya Benny nun eh. Nagsisikip ang dibdib ni Nelson, Kuya Benny. Kung bakit, pagkatapos maganap yung isang malaking rally, ito kamakailan lang. Opo, January 13. Kinatampukan ng halos 2 milyon dito sa Metro Manila at may sasama mo pa yung 12 sites, magkakaibang lugar. Opo. Tinatayang hindi bababa sa 3 milyon. Correct. Akalain mo yung isa sa nagsalita doon? Ni Anino hindi binanggit ng 2 dyaryong malalaman. Saan ka naman nakita? Ang kanilang patakaran pa, yung isa ay truth shall prevail. Yung isa naman, Fearless News. balance news. Balance News. Sino kayo yung mga mainstream media na yan na mayroong katagang balance news? So, ano yung isa? Trump shall be, ano yun? So, ibig sabihin, ito talaga mga mainstream media, pili lang yung gusto nilang ibalita. Hindi pala lumabas doon sa balita nila na si Kong Marcolita ay nagsalita doon sa harap ng mahigit 3 million katao sa buong Pilipinas. So, anong klase kayo mga mainstream media? Kaya nga, nauso yung mga vlogging ngayon, yung itong mga vloggers, na yung kakulangan ng mga mainstream media ay napapasalamat tayo sa mga kababayan natin na nagbo-vlog na doon, no, napi-feed sa mga tao. At yung mga tao din, siyempre, gusto talaga maghanap ng katotohanan, pwede man din sila magpili, no? Panoorin din nila para hindi sila maging gullible, manood sila dito at manood din sa kabila kung totoo ba yung sinasabi. Yun, no? Ayan. Pero kapag inalis mo yung isang katauhan doon na nagkaroon naman ng isang aktibong participation doon sa pagkilos na yon, palagay ko hindi truth. Nagpiprevail, Kuya Benny. Kasi magkukulang, no? Makikita mo yung talagang kantarang ginagawa. Para sa ganun, maging number 52 ako. What? Isipin mo si Kong Marcolita na napakaingay ngayon sa buong Pilipinas, pinag-uusapan,
no, at ang daming gusto na maluklok siya sa senator. Guys, nag-speak sa harap ng mahigit 3 million katao na yun ay sure na talagang bubuto sa kanya. Di ba? Eh, ginawang number 52. Baka yung top 1 nila, pag pumunta sa ibang lugar, eh, hindi papansinin. Papansinin lang kung namimigay ng mga ano-ano ba yung mga ayuda na yan. Pero itong si Kung Marcolita, ang dami kong video na panood na nagsisigawan. Parang artista nga kasi marami nagpapa-autograph, gusto mapapicture. Ako nga lang kung makita ko to sa personal, hindi pwedeng hindi ako makapag-picture nito at makapag-autograph dito sa mukha. Let's continue, okay? Masyado ng malalim ang nangyayari ngayon sa ating, shall I consider this as a media industry also, na ginagawang tulay ng bawat yung tinatawag nating pang-aabuso sa ating mamamayan, no? Tingnan nyo na lang, ang gagawin, magpapakain, mamimigay ng ayuda sa isang lugar. Matapos yun, magpapagawa ng survey doon. Eh, tinaturan ng garwang ka doon. Diba? Bigay mo lang kahapon eh. Diba? So, diba yun ang binanggit ko kanina, marami ako napanood na balita na ganyan. So, totoo pala na talaga. Totoong-totoo na sabayan nila yung survey. Bago magkakandak ng survey sa isang specific place, eh, sila muna ang magkakandak doon ng mga paayuda, mga pabigas, o kung ano-ano yung mga nibigay sa tao para first na first sa utak ng tao, kinabukasan magkaroon ng survey. Siyempre, sino yung ilalagay? Yung nagpapasurvey. Kaya malupit talaga itong mga politician na to. Yun dapat ang baguhin. Bigyan ng kaukulang batas dito. Kinabukasan survey. Yung sinabi mo na yan, napag-usapan na rin namin nila Nelson at ni Jen. Ikaw ang meron kang istasyon ng radyo malawak. Hindi, huwag na natin banggitin, ano? Ikaw bang nagpo-promote ng kanilang kandidatura sapagkat nagbabayad sila ng advertisement sa'yo? Talagang malaki ang pera kasi yun naman ang hanap buhay ng ano mo negosyo po yun. Okay lang yun. Pinapayagan naman ng batas na yun. Mabuti nga, maraming politiko lumalapit sa'yo. Siguro magaling ka nga mag-promote. So, ano ba nang masama doon? Wala. Pero Kuya Benny, kung halimbawa ikaw may-ari ng istasyon na yun, ng radyo, pagkatapos mo silang ma-promote, ikaw pa rin ang magsasurvey. Mali yun. Tama ba yun? Yan lang aking masasabi rin. Kaya nakikita na. So, dapat magkaroon ng batas na bawal. Kasi, ikaw, tama yung sinabi ni Kung Marcolita na ikaw nang mamayari ng stasyon. Tapos, may nagbabayad sa'yo ng politiko. Legal naman yun. Na ipopromote mo siya kasi yun ang hanap buhay talaga ng iyong station. Pero ikaw pa rin ang nagsusurvey. Abay, napakalupit na nun. Kasi, syempre, kung sino yung nagbabayad sa'yo ng pinakamahal o yung ina-advertisement mo is yun talaga ang magiging top 1 sa result mo. Kaya magkakaroon talaga ng bias. Kaya dapat tanggalin na yung mga survey platform na yan, lalo na sa ganito pag mga eleksyon. Na talagang merong conflict of interest. So, hindi lang conflict of interest yun. Unethical yun. Unethical. Ikaw promote Alam ka namang ihuli mo yung pinopromote mo, di wala kang kakwenta-kwenta pinopromote. Tama ba? Sisisihin ka ng pinopromote mo. Mabuti pa hindi na ako nagbayad sa'yo. Nagkagasta-gasta ako, pagkatapos mag-survey ka, huli pa rin pala ako. Hindi mo ako pinopromote. Para hindi ka kayo masisi, Kuya Benny, ilalagay mo sa sanagarwan. Tama ba yun? Yun ang logical. Which is, panlilin lang yan sa ating mga kababayan. Mabuti na lang, ikaw ang nagsabi niya. Bayaan nyo ko. Panglilin lang. Pasok na yung grupo ni Kuya Benny ng mga Pilipino-Chinese. At sinabi niya kami mga kampanya na rin para kay Kung Dante Marcolita. Sa tingin ko, hindi na kayo matatanggihan ng ano. Nasabi mo yung Filipino-Chinese kaninang bago magtanghali. Doon ako, mamaya pasisinag natin. Nakita mo yan? Ang daming tao. Yan di pa yung damit ko. Yan sa dyan sa, ano naman yan, sa Cagayan de Oro. Malayo ito, Region 10. What? Tapos ilalagay mo lang sa number 52 si Kung Marcolita. Tingnan mo nga, hindi mahulugang karayong kahit saan siya pumunta sa sulok ng Pilipinas. Kaya hindi nyo pwedeng dayain sa mga survey-survey. Kasi lilitaw talaga ang katotohanan, no?
O, tingnan mo yung mga tao. Kaya pa si Richard De La Cruz, yung aming correspondent doon ko, nung nakamayan kayo, nag-collapse eh. Oo, ayan. Ay no, lupet ni Kong Marcoleta. Po, saan ito? Binondo? Ba't May pinantoy, Ompin. Pinasa ka. Oo, pinagsunod-sunod ni Direk. Masyadong mabrap yung pagkakaputol ah. Oh, parang... At tinan mo, no? Binibidyohan, pinipicturan si Kong Marcoleta, no? Hindi oro yan. Okay. O, tapos sana ipakita yung iba pa na... Parang natatalo pa dito sa Batang Quiapo, sa kasikatan, di ba? Oo. Mamaya ko ha, pagsunod-sunurin pa natin yan. Ang sabi kasi ng Court Suprema, pwede naman paggawa ng political survey eh. So dapat lang transparent kung sino. Pero nung gumawa sila ng ganyang pagdidesisyon, Opo. matagal na panahon na yan. Yes. Ano mang Kailangan reviewin na natin Correct. ayon sa mga umiiral na kondisyones ngayon. Opo. Na nakita na rin nila na ito'y multi-billion interest. What? Oo. Hindi ka ba maliligalig? Sapagkat yung survey na yan, tama man o mali, Opo. yan ang gagamitin ng mga mayayaman na interest dito. Isa na dyan si Kuya Benny. Opo. So, yun, no? Yun ang sinabi natin kanina na i-reveal ni Kong Marcoleta na ang survey platform pala, this is a multi-billion industry na ngayon na pwedeng gamitin ng mga negosyante, pupunduhan, gagamitin, paano gagamitin ng mga negosyante at bakit gustong-gusto ng mga survey company. Diba? Kasi nga, kikita sila ng malaki dahil ito na. Ngayon sila yung magpupunto sa mga nauuna. Yun ang magiging batayan nila kasi corporation silang malalaki, may board of directors sila, may execom sila. O sino tutulungan natin para magkaroon ng basihan yung pagtulong nila. Sabi ko nga sa iyo, mali man at tama, kukuha ng survey. So yung sabi niya, tutulungan natin yung unang 6. Kahit tama pala ang resulta ng survey. Survey, alam niya. Masasabotahe pa rin. Ng mga donors at magpupunto. So alam nung ano yun. Sasabihin ngayon ng pupunto, ay ng survey, boss, gusto mo bang ikaw ay mailagay sa unang 6? Alam naman namin magbabago ang buhay mo riyan. Life-changing. Life-changing. Pag-itingiti si Kuya Benny, alam na yan. Ikaw na nga magpaliwanag dito. Ganun ba yun? Pagka yung sa survey? Andiyan yung interest kasi yan. Ngayon, would you imagine, pag nakita mo na number 1 sa survey, kahit na hindi mo gusto supportan, talaga magbibigay ka. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kung ang tanong ko dito, bakit ang negosyante tataya ka doon sa per 6? Ano? Yun. Alam din, sagot sa niya, sa dami ng interest. Ulit, bakit ang negosyante tataya doon sa mga, ipapalagay natin totoo na yung resulta ng survey, top 1, top 2, top 3, bakit tataya yung mga negosyante? Ito ang sagot. Kuya Benny, na dapat matutunan. Kuya Benny, bakit ako? Kinakailangan tataya ako dyan. Dapat ang kasi siya yung mananalo eh. Ganito. Pag nakita mo na yung kandidatong gusto mo ay nangungulilat, tutulungan mo pa rin dahil gusto mo eh. Siyempre, Pero yung bigay mo, minor lang. Ganun ba yun? Nakita mong number 1, kahit nakalaban mo at ayaw mo, mapipilitan ka bigyan. Anong pakinabang ko? Bakit ako Para hindi balikan yung negosyo. Gaya ng mga malalaking negosyo, di ba? Yung mga oligarkiya, mga top businessmen, talagang mag-finance din sila sa mga top 1 para safe pala yung negosyo nila. Mga top 1, top 2, top 3 na pagkalulusot doon, halimbawa sa senatorial o di kaya presidential, hindi mabalikan yung negosyo nila kasi tumulong din kami sa iyo eh. Ilang milyon ba ang natulong ko sa example? Tumulong ako sa iyo sa pagkampanya ng mahigit 100 million. So, hindi ako babalikan kasi tumulong ako. Kumukumpanya din ako sa kanya. So, yun pala ang mga gawain, mga strategy ngayon dito sa kalakaran sa Pilipinas. Napakalupit. Alam naman natin yun. Legal yung negosyo. Kahit legal yung negosyo. Alam naman natin. Butasan na kahit Dito sa atin sa Pilipinas huwag ka malingat, may illegal ka eh. Nakita mo nga yung investigasyon. Parang sa mga trapiko lang, halimbawa yung mga LTO, naalala ko yung kapatid ko na nagda-drive ng mga malaking truck, no? So pag may mga LTO dyan, huwag ka na lang talaga didiretso. Maghintay ka na aalis sila kasi mayroon kang violation. Hanapan ka talaga ng violation. Bakit? Ito din, hindi natin sinasabi lahat na nagtatrabaho sa LTO, di ba? Pero ganun din. Kung ano nga yung puno, sabi nga, siya din ang bunga. Kasi ito ang pinractice ng ating mga matataas na official sa government, pati doon sa, basta mula sa itaas hanggang sa barangay captain, barangay tagay, doon ang mga
yun din ang mapapractice. Kasi yun ang ginawa eh. Nagaya lang din, di ba? Yun, di ba? Kahit na sino. Di ba? Lalo na kung nag-imbestiga Quadcom. Tinitira. Hindi ka pwedeng tumanggi na sumagot. Huwag mo sasabihin, Your Honor, pwede po bang huwag ko na pong sagutin ang tanong niyo? Ang kapal talaga ng Quadcom mo kasi Hindi mo sasagutin itong tinitira na ngayon, tanong no? na to. Kukuntit kita. Ah. Di ba? Samantalang alam nila, sa liwanag at sa harap ng Bill of Rights natin na nakasulat sa Constitution, anong ibig sabihin ng babae na yun na tinatanong na kung pwede sana makalampas na sa kanya ang sarong ito? Huwag ka naman yung pagpahirap na. Ang ibig niya sabihin, ini-invoke niya yung karapatan niya sa ilalim ng Bill of Rights, yung right against self-incrimination. Bakit hindi mo ibigay yun? Di ba? Samantalang ang layunin mo lang naman magpatulong ka para magagawa kami ng batas. Kung sino yung tumutulong sa iyo at nakandang tumulong sa iyo, tinatakot mo, kung ikukulong mo pa. Saan ka nakakita ang ganyan? Isang halimbawa yan kung yung kay Grijaldo, di ba? Yung tinatanong yung Colonel Grijaldo, sa halos lahat ng tanong, yun ang sinasagot. Sabi Hindi nila, lamang yun, halos lahat na dumaan sa kanila. tama, sagot ko Kuha mo yan. naman si Grijaldo. Opo. Kasi sa pamagitan ng mga abogadong nag-advise sa kanya, Oo. Your Honor, baka hindi po nyo alam, sangayon po sa mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, pagka ganito po ang nature ng investigation, meaning in aid of legislation, marami pong limitasyon. Isa na po ay yung tinatawag nating pertinency rule. Na kung saan, ang itatanong nyo lang po sa akin ay may relasyon doon sa batas na iniisip ninyo. So bago ko po sagutin, pwede ko pong malaman ano po bang batas na iniisip ninyo. Mababara ka kayo? So, paano na lang kaya mga kabuhay kung walang ganitong program ang Net25 o lalo na itong saganang mamamayan, talagang matatakot ka, no? Matatakot ka kung ikaw ay ipatawag doon sa Quadcom, hindi ka pwedeng magsalita kasi nga i-contempt ka. Dahil dito, malalaman ng tao na ito ang dapat isagot kapag ka ginigipit ka doon sa committee na yun. So, marami tayong natutunan, marami po tayong nalalaman dahil sa mga revelasyon ni Kong Marcoleta. Yan. Di, wag mo kami pakikialaman. Huwag mo kami tuturuan, hindi natin kayo Ipipilit niya yun eh. Bakit mo ipipilit? Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Mayroon pong limitasyon para hindi po natin maabuso ang lahat ng bagay. Di ba? Nakalagay po dyan at nakalagay pa rin po dyan sa pangatlo kung hindi pa po nyo nalalaman. Nandun pa rin po doon sa pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang karapatan po ng lahat ng taong ipatatawag ninyo o maaaring maging apektado sa mga gagawin namin pagharap sa inyo ay mapoproteksyonan po ang aming karapatan. Isa po sa mga karapatang gusto namin maproteksyonan ay yung dignidad po namin. Wag niyo po kami pagsisisigawan. Wag niyo po kami tinatakot. Kami po'y pinatawag ninyo rito alang-alang sa kagustuhan yung matulungan namin kayong makagawa ng panukalang batas. Pero hindi po namin nakikita sa ngayon ang ginagawa ninyo. Sa ngayon sa ginagawa nyong pagpananakot sa amin. Wala po kaming makitang kawastuhan ang ginagawa ninyo. Hanggang na po ng pag-ibisiga siguro ko, wala pa naglakas ng loob na sumagot ng ganyan. Ay dahil nga tinatakot mo eh. Oo, yun na nga po. Tama naman po kasi lahat ng mga pinakulong nila, kinontempt nila, di ba, hindi naman talaga nakasuhan sa tunay na court, sa korte, di ba? Hindi naman talaga, halimbawa, si Cassie Ong, na-dismiss naman. Ibig sabihin, yung mga ginawa nila is kapalpakan talaga. So, mabuti na lang, mayroon tayong mga guide, kagaya nitong program na to, na dapat panoorin ng sambayan ng Pilipino. Right? So, hanggang dito lamang po, at kung kayo ay nagustuhan nyo po ang ating mga palatuntuning ito, huwag kayong mag-atubili na i-like and subscribe ang ating Buhay Ka Pa Ba Kubi YouTube channel. God bless sa lahat ng nanonood ngayon. At sa susunod pa na video, ikaw ulit ang mauna dahil nag-subscribe ka.